pag-ibig ay mapagpatawad. Patawad. No? Madali po bang magpatawad? Yun. Sometimes. Depende. Minsan nga, kapag halimbawa, di ba, nagkasakitan. Tapos, pag sinabi, sige, sorry ka sa kanya. Ang hirap buksan ng bibig ng sorry. Dahil kaganyan ka lang. Sorry ka na. Kasi umiikot pa, napaprocess pa sa ating kaisipan, sa ating puso. Di naman ako may kasalanan eh. Siya naman eh. Ba't ako magsusorry? Yung parang gano'n, di ba? Kaya, hindi ganun kadali ang pagsusorry. Pero, ang pag-ibig daw ay mapagpatawad. Kaya yan ang pag-aaralan natin ngayon na ang dalangin natin ay talagang matutuhan natin pagpasakop sa Diyos na maging mapagpatawad po tayo. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Yes. Kung ano ang puno, ang Diyos natin ay mapagpatawad, siya ang bunga. Bilang tayong mga anak, dapat inaasahan tayo talaga ng Diyos, maging mapagpatawad din po. Amen. Lesson 25 na po tayo, kaya 15 lessons na lang, matatapos na natin ang isang buong libro. So, ibig sabihin niya, mga 2 years na lang. Kasi 15 lessons pa eh. Okay. So, ayun po. Sabi ni Pablo, ito po yung verse na nakalagay din sa lesson 25. Ang sabi po ni Pablo, nawala. Ayan. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin, sabi ni Pablo. No? Ang mga pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo. Alang-alang sa inyo, upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Yes. Amen po ba? Nagpatawad si Pablo, magpapatawad tayo, ang dahilan kasi upang hindi tayo malinlang ng dyablo. Kasi kapag ang puso natin ay punong-puno ng galit, poot, sakit, hinanakit, mga pagpaninisi, madaling masakyan ng dyablo yan upang tayo ay magkasala. Kaya hanggat maaari, ay hindi natin ito patatagalin. Kaya yun ang ginawa ni Pablo upang wag malinlang ni Satanas na hindi naman lingid sa atin na ang gusto niyang mangyari. Ano ba ang gusto ng mangyari ng Diyos ng Satanas sa atin? Mag-away-away tayo. Away-away. Sabi mo nga sa katabi mo, bati tayo. Di ba? Ayan, no? Sabi nga doon, ayan. Ito lang. Nawawali ako. Ang liit pa na, sweetheart. ang gusto niyang mangyari, no? Sabi, ito, paulit-ulit, tinuturo dito. Paulit-ulit, no? Kaya dapat, na yan, pag nangyayari sa atin, kailangan, automatic na siyang pumupunta. Ang gusto ni Satanas ay, tayo ay mamatay. Tayo ay manakawan. Tayo ay masira. Ang buhay. Kaya, pag mayroong mga ganong negatibong bagay sa ating mga puso, iwaksin natin kaagad yan. Dahil sasakyan yan ng dyablo upang tayo ay mamatay, upang tayo ay manakawan ng kagalakan, manakawan ng buhay, no? Manakawan ng pagkatao. So, alam niyo po, napakahirap ng buhay na punong-puno ng mga kasakitan, mga hinanakit, no? Hindi natin namamalayan minsan na lumiliit na yung mundo natin dahil sa mga sakit na iyan, no? Tayo man ang gumawa o iba ang gumawa, kung nasaktan tayo ay talagang nakakalungkot po 'yon at dapat nating ibigay na 'yon sa Panginoon. Na para bang, ang liit ng mundo, ang sikip ng mundo, pero ang laki-laki.
Kasi parang pakaramdam natin, wala tayong kasundo, pakaramdam natin, wala tayong kaibigan, maski mismo yung asawa natin, na minsan nawiwis mo. Kayo ba dumating kayo sa kaisipan? Sana hindi na lang siya yung napangasawa ko. O kaya, Sana iba na lang. o kaya love na love mo naman siya, pero yung time na yun, dahil nag-aaway kayo, gusto ko na makipaghiwalay, gusto ko na umalis. Pumapasok yun sa isipan natin, di ba? Sa mag-asawa ba natural yun? Hindi man natin gustuhin, pero Nangyayari. yung dulot ng sakit, na lumilitaw yun, at hindi maganda yun. Hindi gusto ng Diyos yun. Kaya, tinuturuan tayo ng Panginoon na magpatawad. Pero dati, halimbawa kami ni Cynthia, pag walang problema, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal niya ako. Pero pag nagka-problema, parang andun yung tukso. Sana hindi na lang kami yung dalawa nagkatuluyan. Sana yung kapitbahay na lang namin. Pagka nagkaka-problema, di ba? Di ba, Oo. nangyayari? Kaya nga minsan nasasabi niya, dapat magkakahiwalay kami niya. Wala akong alam na gano'n. Kasi yun yung nasa isip niya that time. Na gusto niya na palang makipaghiwalay kapag nasasaktan siya. Dahil hindi ko naman alam yung isip niya, wala akong alam na, dumating na pala siya ng gano'n. Na gusto Di niya natin ang maghiwalay. mamalayan, sumisingit kasi yung diablo, bumubulong. Uy, walayan mo na yan. Hindi na kayo masaya. Ba't pa kayo nagsasama? Sige na, bumubulong siya eh. Kaya ikaw ngayon talaga ang magdidesisyon. Oo. Kami minsan, merong pangyayari sa amin, maliit na bagay lang, parang tabo lang yata o ano. Basta, hindi ko alam kung napasok ko yun o ano. Pero may mga pagkakataong gano'n na kalit-lit lang ng bagay para pag-awayan, pero lumalaki. Pagkatapos, nagagalit ka na, yun, gusto kong lumayas o kaya gusto makipaghiwalay. Pero buti na lang, ang bait ng Lord. Kasi nilalagay na sa isip ko na, huwag mong hayaang matuwa ang dyablo. Kasi pag nangyari yun, natutuwa ang dyablo, nanalo siya. Kaya kailangan isipin mo na hindi mananalo ang dyablo. Yes. Kailangan manalo ang Panginoon. Amen. Totoong nangyayari yan sa mga pamilya at mag-asawa. So, ayan. So, ayun no, ilan po bang beses tayo dapat magpatawad? Yun. 10 beses. 77. Sinabi 77, nakalagay yun, no? 77. Sinabi kong 77, pero ang totoo ay 70 times 7. Sa isang pagtatalo. Oo. Ganon karami. Kaya sa isang araw, kung ikaw 70, kaya 149 times mong patatawarin siya sa araw na ito. Yan ang tinuturo ng ating Panginoon, no? At yan ay tinanong ni Pedro sa Panginoon. 70 times 7. Ganon karami po. So, ano ibig sabihin nun? Walang puwang ang pag-aaway, ang pagsasamaan ng loob dapat sa atin. Kasi, 70 times 7, maubos mo yun sa 24 hours. Matutulog ka na uli, wala na no? Tsaka ano yun, the same sin. Hindi iba-ibang kasalanan yun. Isang kasalanan. Yun at yung ding kasalanan na yun, ang papatawarin. Sabi mo kahapon, di mo nagagawin yan. Ba't inulit mo na naman ngayon? Kaya yun at yun ang papatawarin natin. Tsaka napansin nyo, yung paghihiwalay, hindi naman overnight nangyari, naghiwalay eh. May proseso na kaya dumating na sa paghihiwalay kasi hindi na masettle, hindi na maayos, hindi na mapag-usapan. Na kung titingnan natin, hindi naman dapat tumagal eh. Kung makikita lang natin yung kahalagahan ng pagpapatawad. Kahalagahan ng pagpapatawad. So, meron sa Biblia ang kinuwento ang Panginoon. Isang malinaw na istorya na ng isang hindi mapagpatawad na puso.
At yun ay yung istorya ng isang ng servant, no? Ng isang Alipin. utusan, alipin, no? At ayon sa kwento, saan mo yan nilagay, sweetheart? Yan, susunod. Ayan. Ay, nababa. Ayan. Yan. Ayan. Sa Mateo, talinghaga tungkol sa utusan na ayaw magpatawad. Ang kwento nito ay yung hari, yung araw na yun ay siguro nag-isip siya na linisin ang kanyang aparador at tignan kung sino-sino pa ba ang mga may utang sa akin. So nag-aayos ang hari. At hanggang sa nakita niya na meron siyang meron siyang alipin na mayroong milyong-milyong utang sa kanya. Laki. Laki, no? At pinatawag niya yung mga may utang sa kanya. Yes. Pero itong alipin na ito, nagmakaawa doon sa harapan ng hari at humingi ng, kumbaga, palugid. Patawad po, mahal na hari. Hindi po namin gusto na hindi magbayad sa inyo, pero talaga pong kulang. Diba? Ganyan naman sinasabi naman natin eh. Talagang medyo kapos lang po ngayon. Pero hayaan nyo po, kapag ako'y kumita at nagkaroon, babayaran ko po kayo unti-unti. Yes. Hindi pwede sabihing babayaran ko kayo kaagad kasi ang nautang ay milyon-milyon. At natatandaan po ba natin kung ano yung ginawa ng hari? Pinatawad siya ng hari. Kakatuwa. Nahabag yung hari sa kanya at siya ay pinatawad. Aba, Tuwan-tuwa siya. tuwang-tuwa tayo nun. Pag tayo ay pinatawad sa ganung kalaking halaga na hindi madaling kitain o hindi madaling talagang makuha, ay talagang, kasi pwede tayo ipakulong. Yes. Pwede tayong Actually, yung mga anak niya, kukunin na, gagawin ng alipin. Alipin, yung Tapos kanyang yung asawa. ari-arian niya, kukunin na rin. yung asawa at Pero anak. nagmakaawa siya ng todo, kaya, ayun, pinatawad siya. Mahirap po yun, di ba? Kung dahil sa pagkakautang natin, ang magbabayad yung anak natin, yung asawa natin, maninilbihan doon, at talagang magkakahiwalay tayo para lamang, dahil lamang sa pagkakasala na hindi tayo naging tapat sa pagbabayad ng utang natin. Pero alam niyo po, itong alipin na ito, na pinatawad, di ba, dapat grateful ka sa na-receive mong yun, no, sa mahal na hari. Pero nung siya na po mismo, habang naglalakad siya pauwi ng bahay, nakita niya rin yung isa ding trabahador ng hari na may utang sa kanya. Maliit lang. Kung siya milyon-milyon, siya daan lang. Pero anong ginawa nitong alipin na to? Sinakal. Sinakal. Oo, sinakal. Sabi, bayaran mo ang utang mo. Talaga, nakalagay sa Biblia yun. Inano siya sa leeg. At talagang Wala sa sinisingil script siya. Yan. Surprise. Barumbado at talagang wala kang makikitang kahabagan sa puso noong alipin na yun. Kung gaano yung naranasan niya sa harap ng hari na pagpapakumbaba na pinatawad siya Saka na nagmakaawa din yung alipin. nagmakaawa. Ayan o, tingnan yung picture. Ganon ang ginawa eh. Kinuwelyuhan, kumbaga. Sinakal siyang ganoon. At Makaawa sinisingil talaga. siya. At itong lalaking to, ay katulad niya. Nagmakaawa din. Naku, pasensya na. Yes. Pero talagang gipit rin lang ako ngayon. Hayaan mo, babayaran kita halimbawa, kapag sumweldo ko. Hindi, kailangan bayaran mo ako. Pinipilit niya ganyan. Kaso mo, ginawa niya yun, maraming tao ang nakakakita na mga nagtatrabaho din doon sa hari. Kaya yung ginawa niyang yun ay nakarating sa hari. Pinatawad siya ng hari. Hello? Yeah. Pinatawad siya ng hari. At paano siya pinatawad ng hari? Ay, pinatawag. Pinatawag at pagkatapos ay nagalit yung hari. Sana sabi ng hari, sana nagpatawad ka kung papaano kita pinatawad. Gusto kasi nung hari kung ano yung ginawa sa kanya sa iba.
Amen. Kaso baliktad. Hindi niya ginawa yung ginawa sa kanya. Baliktad pa nga ang ginawa. Pinakulong niya yung alipin na yun, pinakulong. Yan. Sabi diyan, sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad ito. Nang makita ito ng iba pang utusan, sumama ang loob nila, kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari. At anong ginawa sa kanya ng hari? Ayun No? nga. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin, gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang nito. Ano po yung pinapakita noong istoryang ito? No? Yung pagiging ungrateful noong alipin. Siya nakatanggap ng pagpapatawad, pero hindi siya nagpatawad. At ano ang nakita nating sukli sa hindi pagpapatawad, sa yung hindi pagbibigay ng mga kumbaga nakatanggap ka ng biyaya, pero hindi mo ibinahagi, ginawa sa iba yung biyaya or yung favor na natatanggap natin. Ang pinakita doon sa ay ang gagawin ng Diyos, paparusahan ka. No? Ipinakulong siya hanggang sa pagbabayaran natin. So, ang lahat ng mga kasalanan, ang lahat ng mga hindi magandang bagay na maaari nating ginagawa at gagawin, ito po ay may kalakip na may katapat na consequence, may katapat na kaparusahan sa ating Diyos. Naalala ko lang yung kwento, merong isang tao napunta sa impyerno. Tapos doon sa impyerno, ang daming Christian ang nasa impyerno. Ang daming Christian, mga born again. At tinanong ng Lord, born again na yan, Christian na yan, bakit nandito sa impyerno? Isang kasalanan meron sila. Ano po yun? Unforgiveness. Imagine born again na, Christian na, pero napunta pa rin sa impyerno kasi yung kasalanan na hindi nila naisuko, hindi pagpapatawad. Dahil kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin. At ang hindi pagpapatawad ay mayroong dalawang uri. Mayroong isang, ikaw ay yung torturer, nananakit ka. Gusto mo, lahat ng mga hindi maganda nangyari sa'yo, maranasan din niya. Or higit pa, gumaganti ka, gumagawa ka ng hindi magagandang bagay sa sa kapwa mo. Ibig sabihin, love, pag ikaw ay hindi nagpapatawad, para kang yung susunod na slide. Pag hindi ka nakapapatawad, eto ka pala. Naranasan nyo na bang may magkasala sa inyo, tapos hindi mo mapatawad? Anong nararamdaman nyo? Masaya ba? Magaang ba? Malungkot, di ba? Para ka palang nakakulong na hindi ka malaya na makadama ng kagaanan. Kasi lagi mong iniisip yung ginawa sa'yo, hindi mo makalimutan, tuloy hindi mo maranasan yung totoong kalayaan na hindi ka masaya talaga katulad nito, nakabilanggo. Ayan, nakabilanggo. Actually, hindi siya nakabilanggo sa tunay na rehas. Yung mga rehas na yan ay nakikita lamang niya sa paligid niya, pero nakabilanggo siya sa mga sa kanyang hindi pagpapatawad. Hindi siya nare-release doon, no? At ang totoo pa lang hindi nakakapagpatawad, hindi makakadama ng totoong kagalakan at kapayapaan. Kahit marami kang pera, kahit na maganda ang bahay, kahit maganda ang suot, pero hindi makadama ng totoong kapayapaan, kagalakan, kagaanan. Kasi parang nakabilanggo sa mga nakalipas na sama ng loob. Minsan yung mga nakagalit mo, yung mga nakasakit sa'yo, nag-e-enjoy na.
pa-travel-travel lang, panay ang nakikita mo sa FB, panay pa picture-picture lang. Pero ikaw, dahil ayaw mo i-release yung galit mo, ayaw mo magpatawad, nakadudong ka na nakikita mo sa FB, ganyan, inis na inis ka, napupuno ka ng hinanakit sa iyong puso, tumitindi lalo yung sakit. At kapag nalalaman mo, may ganito, nabalitaan mo ba si ano, ganyan, ayun naman, inutang lang niya yun. Lahat na lang na, hindi mo makuhang maging masaya. At ang pinakamasakit pa, alam nyo ba yung pinakamasakit pa na nagbibigay ng sama ng loob? Hindi ibang tao. Ang mas masakit pala na nakakasakit talaga ng puso, kung sino yung malapit sa'yo. Ba, asawa, anak, kapatid, magulang. Yung iba, may masakit na nararamdaman ka. Pero iba yung sakit kapag asawa mo na. Ako nga, 3 araw hindi makatulog Nung pinasama niya yung loob ko. Sama-sama ang loob ko talaga. Igagawa pa naman ako ng message, hindi ko matapos-tapos. Kasi nga, andun ako sa sa inis. Mas masakit kapag malapit sa atin kasi nag-expect tayo na dahil mahal natin sila, anak natin sila, asawa natin sila, maganda yung mararanasan natin mula sa kanila. Pero hindi gano'n ang totoong buhay Dahil tayo ay malaya. May iba't iba tayong mga prinsipyo, kaisipan, may iba't iba tayong mga pinaniniwalaan na talagang may darating ang panahon na magkaiba yung inyong mga reasoning at ito ay maaring pag-awayan, no? At kailangan matutuhan natin talaga ang katuwiran ng Panginoon, ng Biblia, para malagpasan natin yung mga bagay na yon ng may malalim na pagkaunawan na talagang hindi magdudulot yung sabing peace that passeth all understanding. Kasi kapag alam natin yung salita ng Diyos patungkol sa mga nangyayari, kahit masakit yan, nabibigyan natin ng magandang pangangatwiran ng salita ng Diyos kung bakit nangyayari. At yung kaunawaan na yun yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan at assurance na yung tong mga pinagdadaanang ito ay talagang dadaan lang, matatapos din. At kayang-kayang matapos, lalo na't kapag tayo ay nagpatawad. Sa disadvantage love, merong disadvantage pala ang unforgiveness. Kasi daranas pala tayo ng hirap at pasakit. Kaya nga parang nakakulong. Dahil sa mga maling kaisipan. Sabihin nga po natin, maling kaisipan. Maling kaisipan. Na napilit nagbibigay ng maling katwiran sa ating mga gagawin. At dahil gusto nating maghigante, masakten din siya, dahil sa naramdaman natin, makita siyang naghihirap. Sana madapa ka. Sana mabilaukan ka. Natatalo at nakikita siya sa kanyang ipinagpapalagay nating kanyang kasama. Kasi yun ang nakasakit sa atin. Pero, makikita natin, si Jesus lagi lang nakatayo at hindi kalayuan. Inaabot niya yung susi. May susi ang Panginoon, lagi lang siyang nakatayo, nag-aantay. Itong susi na to ay gusto niya palaging inaabot na magpapalaya sa atin sa kaalitan natin. Sinasabi ng Diyos sa atin na magpatawad tayo. Amen. Kapag hindi tayo nagpatawad, ang unforgiveness ay nakakapagpatigas ng puso ng tao. Darating yung panahon, kapag sanay na sanay ka na hindi magpatawad, para siyang yung killer na sanay pumatay, yung tawag nila ay cold blood ba yun? Kahit na may duguan o mangyari dyan, hindi na siya natitinag. Totoo. Ganoon yung may puso na matigas. Hindi ka na matitinag kahit may nagmamakaawa sa iyo. Hindi ka na natitinag kahit na may umiiyak na sa harapan mo. Sanay na sanay ka na. Matigas na yung puso mo. Ganon Manhid na. Namamanhid na. Yun ang
ginagawa ng hindi pagpapatawad, no? Yes. Kaya yung susunod na slide, tingnan nyo. Ayan si So, Lord. sabi pa dito, ang laging laman ng kanyang pag-iisip ay ang kanyang pagkatalo, ang hindi magandang naranasan niya sa kanila, kaya hindi niya ito kayang makita. Umiiwas siya, na magkabanggaan man lang sa kanilang paningin, hindi niya masabi ang pangalan nito. Totoo po ba yun? Pag may galit ka, ayaw na ayaw mo banggitin ang pangalan niya. Pag ikaw biniro, sabihin mo nga yung pangalan niya, hindi mo masabi yung Masisira ang pangalan niya. araw mo. Masisira ang araw mo. Nawawalan ka ng ganang kumain. Kapag naiisip mo siya, lagi ka na lang, negative, napapamura ka, or yun ang pagkakaroon ng unforgiveness. Yes. Ayan o, tingnan nyo. Nasabi dyan, abutin mo na ang susi. Ano ba? Huwag nang patagalin, no? Naabot na ng Lord yung susi, kunin na raw natin at patawarin natin. So, Okay. nauunawaan po ba natin yung tinuturo, no? Ng disadvantage ng hindi pagpapatawad. Kumbaga, ang disadvantage, in short, tayo yung talo. Tayo yung talo kapag Tayo hindi yung tayo talo. nagpatawad. Imbes na pwede namang maging maayos ang lahat, pwede namang sumaya ka na ngayon din Oo. at maranasan uli ang biyaya ng Panginoon. Pero kapag hindi ka nagpatawad, kukulungin ka niyan sa kalungkutan, lilipas ang mga araw, lagi kang mag-isa, lagi kang nag-iisip, lagi kang naghihinala, no? Nakakapagod ang gano'n. Ayun o, sabi ko sa inyo eh. Nakakapagod yun. Ang advantage naman, ito maganda. Ang advantage naman, maaring sa pagpapatawad, hindi naman pag pinatawad mo siya, absuelto na siya eh. Wala na siyang kasalanan. Pag pinatawad mo yung nagkasala sa'yo, absuelto na. Hindi. Hindi siya absuelto sa nagawang kasakitan. Hindi siya mapapawalang sala sa harapan ng Diyos upang luminis. Subalit, tayo yung matutulungan. Aalisin tayo nito sa masasamang kaisipan, paghiganti o pagpapahirap na maaring makapagbuyo sa atin upang magkasala. Ang advantage pa, kapag tayo nagpatawad, hindi tayo nangangahulugang inosente na siya. Pinatawad mo siya, inosente siya, wala na siyang kasalanan. Ibinibigay lang natin sa paghahatol ng Diyos. Para Amen. sinasabi natin, Diyos nang bahala sa'yo. Amen. Okay? Ikaw, Lord, ikaw nang bahala. Basta ako, pinapatawad ko siya. Oo, sa forgiveness, na ililigtas natin ang ating sarili sa pagkakasala sa Diyos. Amen. Kaya huwag na nating hayaan yung mga maling kaisipan na yon, kasi minsan baka kaya natin ayaw magpatawad ay dahil nga baka sabihin wala siyang absuelto na siya kasi sa kasalanan. Ayaw natin mangyari yun kasi alam natin may kasalanan siya, no? Or minsan kaya baka ayaw mong magpatawad ay dahil nga Iniisip mo, panalo siya. Iniisip mo, mananalo siya pag ako nagpatawad. Pero mali po Siya yun. ang tama. Ikaw Tayo ang may tama. tayo ang talo nun. Kasi makukulong tayo sa ginagawa nating mga kaisipan. Yun. Kaya tayo na magpapatawad, ang advantage ay para sa ating sariling kalayaan. Kaya meron tayong marinig na nagsasabi, Praise the Lord! Ay, salamat! Gumaang ang pakiramdam ko para akong nabunutan ng tinig sa dibdib. Amen. Sumaya ang puso ko. Amen. Diba? Nakaranas na po ba tayo ng ganon? Na minsan ay talagang nag-give, yung parang giveaway tayo, ay hinayaan natin na, sige na, pinabayaan na natin ganon. At kahit na, kumbaga, tayo yung pakiramdam natin tayo naman yung tama, tayo naman yung wala tayong masamang ginawa at pero for the sake na matapos, for the sake na
sumunod sa Panginoon, sige po, magpapatawad ako at kakalimutan ko po. Sige po, para kumbaga, kakalimutan na natin ang lahat, no, para sa Panginoon. Amen. Bago mararamdaman mo yung talagang ang sarap sa pakiramdam. Alam na alam mo, hindi ako yon. Yes. Hindi ko kayang gawin yon. Talagang naghari lang sa akin yung pag-ibig ng Diyos, kaya ko siya nagawa. Pero hindi naman talagang ako yon, alam ko yun. Sarap kaya ng malaya, di ba? So, paano mo naman malalaman kung nagawa mo na yon? Ang pagpapatawad. Nagawa mo na yon kapag ipinaubaya na natin sa Diyos. Lahat ng galit, wala ka nang tinira, ipinaubaya mo na sa Panginoon. Lahat ng sama ng loob, maging yung paghusga, pagpaparusa sa Kanya. Lord, bahala ka na. Ikaw ang nakakaalam. Ikaw na ang nililipat ko na sa iyong kamay. Kaya hindi ko na sa kamay natin nilalagay ang hustisya. Amen. Ang Hindi katulad ng Knight Rider, no? Ba? Yung Knight Rider kasi, sino ba yun? Yung si Knight Rider. Ruru. Hindi siya matahimik hanggat hindi niya napaghihigante. Nabubuhay siya sa paghihigante. Kaya talagang ang dami niyang dinanas na mga... Ilang beses siya muntik-muntikang mapatay. Hindi siya talaga nagkaroon ng kapayapaan at kaligayahan. Actually, lahat ng pelikula umiikot sa paghihiganti. Pansin niyo? Lahat halos ng pelikula, inapi yung bida, sinaktan yung bida, kinawawa yung bida, pagkatapos babangon siya. Yung gumanon yung bida. Kaya ngayon, tatakbong istorya, paano siya gaganti? Hahantingin niya isa-isa, mabubugbog siya, masasaktan siya. Tayo mga manonood, kampi-kampi tayo sa bida kasi ayaw nating maaapi. Kaya pag nanalo yung bida, panalo ka din. Di ba? Pero ang tunay na anak ng Diyos, dapat huwag nating ilalagay sa ating mga kamay ang hustisya Ang paghihiganti. o ang sariling paghihiganti. Huwag natin gagawin yan. Hindi yan ang gawain ng ating Panginoon. Kundi matutuhan natin na iwan na natin yung sitwasyon na yon, nakalagay doon, but leave the room, no? I-leave yung vengeance, yung galit, yung parte ng buhay natin na puno-puno ng kadiliman, ng sakit at ng poot, iwan na po natin yan at ibigay natin sa ating Panginoon. Amen. Dahil nakalagay sa Romans 12, no, sabi ng Panginoon, the vengeance is mine. Pagbabayarin sila ng Diyos sa kanilang kasalanan. Yes. Kahit po hindi natin magawa yung pagbabayad nila na gusto nating makita, sa kaparaanan ng Diyos, pagbabayaran din po nila yun. At hindi natin alam kung paano. Meron nagkakasakit, meron nasusunugan, nananakaw, iba-iba eh. Pero ang Diyos ay hindi hindi natutulog para tayo ibigay sa atin ang hustisya dahil sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at nagtapat tayo. Kaya katulad nga na sabi ni Mama Sin, ilang beses daw tayo magpapatawad? Ilan ba yan? 70 times 7. Uy, ang galing. 490, isang araw lang yan. Yung ba nagkasala sa'yo, nagkakasala ng 100 beses. Di ba? Minsan 5 beses lang. Oh. Ito, 490. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, yung Lord's Prayer, na araw-araw pag pinag-pray mo yung Lord's Prayer, lagi kang handang magpatawad. Kasi, bakit? Lahat tayo pwedeng makasakit. Kayo ba, mga nakarang araw, wala kayong nasaktan sa salita? Wala ba kayong nasaktan sa gawa? Lahat tayo nakakasakit pa, lalo sa bahay, anak natin, asawa natin. At araw-araw, pwedeng sila naman yung mas makasakit sa atin. Kaya araw-araw, lagi tayong handang magpatawad at humingi ng tawad. Ano mas madali? Magpatawad o humingi ng tawad? Parehas mahirap talaga. Parehas mahirap, di ba, no?
Pero sa biyaya lang ng Panginoon natin magagawa yon. Sa sarili, hindi Amen. natin kaya. Amen. So, paano natin malalaman kung nagagawa na natin ang magpatawad? Yan. Malalaman natin na tayo ay talagang nakapagpatawad na. Kapag, halimbawa, nakita mo yung tao, o Yan. nakita, mo. nasalubong mo, Nakasabay mo sa jeep. oo. Mararamdaman mo na na wala ka nang hinanakit sa kanya. Yes. No? Hindi na negative. Yung mga reaction mo. Wala na yun. Ayun na naman siya. Hindi ka na gumagano, magugulat ka. Aba, nakangiti na ako sa kanya. Yan, nakangiti ka na. Kung dati, ayun na halika dito tayo, ayaw mo siya ganun ibas ka Pero ngayon hindi. Uy, nakukuha mo na siyang batiin. Yun. Paano kung umutang sa'yo? Papatangin mo pa rin. Depende yan sa kanyang hihiramin. Yeah. Kung kaya ko magbigay ng hindi na ako aasa na kasi nga kilala ko na siya halimbawa, di ba? Kasi naging mo na kumbaga, nagkaroon na kayo na minsan na na samahan. So, pero ibig sabihin, wala ka nang hinanakit sa kanya, wala ka nang record of wrong. Wala nang record of wrong. Oo, nakikilala mo pa rin siya, pero hindi mo na naalala yung ginawa niya sa'yo. Kaya mo na siyang salubungin na may ngiti. Kaya mo na siyang kamayan. Hello? Yun. Pag nagawa na natin yun. At nakita mo yung sa FB niya, birthday niya, nababati happy mo na birthday. siya. Happy birthday. Kasi Yan, pagkagalit natin, nakita natin birthday sa FB, manigas ka. Hindi, nababati mo na, happy birthday, long life. Kapag hindi pa ganon, ibig sabihin, meron pa rin pala. Lord, sorry. Sorry na. Yan. Sorry na. Magpasakop tayo sa Panginoon. Susunod po ako sa iyo para matanggap natin yung pagsama ng Diyos at yung biyaya ng Panginoon. Amen. So, si Lord ang judge, siya ang tagahaton ng lahat. Kaya kung meron tayong hindi gusto sa iba, laban sa need iba, nating magpatawad. At huwag hihinto sa pagpapatawad. Dahil kung ang lahat ng nabanggit ay ating nagawa na, ang pagiging malapit sa isa't isa, ang saya ng inyong pagsasama ay sisigla at umaasa sa pangakuan niyong dalawa upang hindi makapasok ang hindi pagpapatawad. Yun. Praise be to God. Ayan na. Yung kasalan, wala na sigurong sasaya kung di ang araw ng kasalan. Pero ang sabi dito, great marriage are not produced by people who never hurt each other. Wala naman daw mag-asawa na hindi nagkakasakitan Lahat only by people. Ang great marriage pala ay nagagawa ng mga tao na mas pinipili araw-araw to keep no record of wrongs. 1 Corinthians 13. Mas pinili mo. Kaya nga ang love, it is a decision. Na dinidesisyonan mo sa sarili mo na siya ay mahalin kahit sino pa man siya. Yes. Hindi mamahalin mo siya hindi dahil sa anumang bagay, dahil mayaman lang ba siya, dahil pinagsisilbihan ka lang ba niya, dahil binibilhan ka niya ni marami kang regalong natatanggap sa kanya, hindi, o dahil meron siyang bahay at kotse na, kaya ko siya mahal. Hindi. Ang tunay na pagmamahal ay isang desisyon na ginagawa ng tao na kahit ano man siya, wala man siya, o meron man siya, dinesisyonan nating mahalin siya kung sino siya. Kasi yun ang yun ang gusto natin. Yun ang nagbibigay ng kaligayahan sa atin, yung mahalin siya. Amen. So, in short, huwag natin papayagang matapos yung araw na hindi nakapag-usap. Sabi, anak, halika. Or, honey, halika. Kasi gusto ko lang mag-open Ano yung pa? O ano yung love? Kasi sumama yung loob ko. Ganyan, ganyan, ganyan. So gusto ko ma-open to sa'yo.
bago matapos ang araw, masettle maayos. Kaya yun ang maganda. Araw-araw pinipili natin gawin yun. Gawin yun. So, kung ano man ang paano ba tayo sa ating tahanan? Paano po ba tayo sa ating pamilya? Kung hindi po ganito ang ginagawa natin o kalakaran natin, ang nakasanayan natin, ngayong gabi po ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Dahil ang pagpapatawad ay ang nag-iisang susi to preserve our family. Dahil kapag hindi natin kinilala ang kahalagahan ng pagpapatawad na tinuturo ng Diyos sa ating buhay, hindi mabubuo ang ating pamilya. Kasi kapag nag-away tayo, ay ayawan na, layasan na, bahala ka na. Pero, kaya tinuturo ng Diyos ang pagpapatawad kasi ang nais ng Diyos ay ang ating pamilya ay talagang manatili, no, habang buhay tayo. Amen. Magkasama tayo. Kaya nga ang pangako till death do us part. part. Diba? In riches or in poor. Amen. Kaya, ganun kahalaga po yung pagpapatawad na dapat ay talagang ilagay natin sa ating pamilya. Hindi, pasakop tayo sa ating Panginoon na wag na muling maghari yung dating style natin. Nakapaggalit, galit, talikuran, Matulog. walang pakialaman. Talikod. At minsan nagliliparan ng mga yung nanay at tatay ni pastor noon. Masaya. Nagliliparan ng mga Babatuhan ng plato na ganoon. Bilang mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon, sinasabi na ng Panginoon sa kanyang salita, kaya niya itinuro yan, na hindi na yun ang way natin, mga Kristiyano. Yes. Ang ating way na ngayon sa ating pamilya, kapag may ganun tayong mga encounter na hindi pagkakasunduan, mag-asawa man, anak, kapitbahay o ano man, lagi nating isipin ang itinuturo ng Panginoon, huwag nating pahintulutan tumawa ang dyablo at matuwa sa nangyayari sa atin. Magpatawad tayo. Sa pagpapatawad, aalisin agad ang bigat, aalisin agad ang mga masasamang kaisipan, aalisin agad ang mga kalungkutan ng ating mga puso. Lalaya tayo. Sa pagpapatawad, kahit ngayon mismo, pwede ka nang ngumiti, tumawa, gagaang ang iyong pakiramdam. Amen. So ang ating hamon ay ano man yung hindi mo pa naipapatawad sa asawa mo, anak mo, o kung sino man, patawarin mo na ngayon. Andahan mo bang patawarin ngayon? Kung sino man yung nakasakit sa'yo, kanina, kahapon, asawa mo man yan, anak mo man yan, Kapitbahay mo kapitbahay, man yan, or ibang tao, kapatiran man kapatiran mo man yan. yan. No? Let it go! For the glory of the Lord. Kanta yan eh. Diba? Let it go! Pag ginawa ba natin yon, sino ang unang-unang matutuwa? Ang Diyos. Lord. At Pangalawa, sino unang mapapagpala? Tayo. Tayo. Tayo na nagpatawad. Hindi yung pinatawad natin. Tayo ang nagpatawad. Tayo ang nag-aalis ng bigat sa ating mga dibdib. We must ask Him to help us. Actually, hindi talaga madali. Kaya hihingi tayo ng biyaya sa Lord na tulungan tayo. At ito ay gagawin natin araw-araw. Unforgiveness has been keeping us, you and your spouse, in prison too long. Kaya sabihin natin sa puso natin, sabay-sabay natin sabihin to, 1, 2, 3. I choose to forgive. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, tayo po tayo. Ngayon ay humingi tayo ng lakas sa Panginoon na tayo ay makatanggap ng kakayahan na mag-release ng forgiveness. Amen. Okay? Tayo po ay sa yuko natin ngayon habang tumutugtog ang musika na walang mahirap sa Diyos, ay isipin natin yung mga tao na nakasakit sa atin.
Sipin natin yung mga tao na naikulong natin sa mahabang panahon. Na pati tayo ay nakakulong. Pero ang Panginoong Yesus, inaabot ang susi. Susi ng kalayaan. Susi ng pagpapatawad. At sa ating puso, i-release natin ang pagpapatawad sa taong yon o sa mga taong yon. Sa oras na ito, makakaranas tayo ng ganap na kalayaan na magdadala ng ganap na kapayapaan at kagalakan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Yes, Lord. Kayang-kaya mo kaming tulungang makapagpatawan. Walang Bigyan mo kami ngayon ng mahirap sa'yo. ng kalakasan na magawa namin ito. Ikaw ang Panginoon. Sa oras na ito, magpalaya ka. Makapangyarihan. Sa oras na ito, Panginoon Jesus, magpalaya ka. Mahirap sa'yo. Once again, with all our heart now. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Yes, O Lord. Walang mahirap sa'yo. Oh, yes, Lord. Mga kapatid, habang tinutugtog, sa'yo. yes, patuloy po sa ating puso, patuloy natin ang musika na tumugtog. Sa oras na ito, maaaring may ipaalala sa iyo ang Panginoon na tao. At ilagay mo sa picture na ang taong ito ay pinalalaya mo na sa iyong pagpapatawad. Ito man ay magulang, ito man ay kapatid, ito man ay asawa, anak, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak. Kung sino man ang inilalagay ng Diyos sa ating kaisipan, kapatid, binibigay sa iyo ngayon ng Panginoon ang susi ng katagumpayan, ang susi ng kalayaan. Gamitin mo ngayon, kapatid, at makakadama ka ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Sa buong buhay mo, gagaang ang pakaramdam mo. In the name of the Lord Jesus Christ. Maaring ito na ang susi para matanggap mo ang ganap na pagpapala ng Diyos. Ito na ang susi para makamit mo, matanggap mo ang ganap na kagalingan sa karamdamang matagal nang nagpapahirap sa ating katawan. Panginoon, magbuhos ka na masaganang biyaya ngayon. Yung hindi namin mapatawad, mapatawad namin ngayon. In the name of the Lord Jesus Christ, O God. Yung hindi namin mapatawad, maisuko namin sa iyo, O Diyos. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Release your forgiveness now. Release it right now. Release that forgiveness to the person, to the people who offended you, who hurt you, who caused you trouble. Right now, release the forgiveness in the name of the Lord Jesus Christ. And now receive the healing. Receive the joy. Receive the peace right now.
Receive the blessing right now. Receive them by faith. Receive it in the name of the Lord Jesus. Dadaloy ng malaya ngayon ang pagkilos ng Diyos sa lahat ng area ng ating buhay. Wala nang sagabal, wala nang nakaharang, malaya nang makakadaloy. Ang masaganang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa iyo, kapatid. Magugulat ka mula ngayong gabi. Sunod-sunod na pagpapalang espiritual, physical, material, ang dadaloy sa buhay mo, kapatid. Dahil pinili mo magpatawad. In the name of the Lord Jesus Christ, oh God. Amen. Amen and amen. Naalala ko lang habang tayo ay nananalangin at sige po, maupo po tayo. Kilala ng marami si Dr. Willie Ong. Siya po ay mabait na tao at siya po ay may sakit, may cancer, no? Ano daw po ang dahilan? Bakit daw po siya nagkasakit? Stress. Bakit siya na-stress? Sa mga bashers. Meron pang nagsabi sa kanya, kahit tumakbo ka pa uli sa susunod, matatalo ka uli. At sa susunod pa, matatalo. Alam nung tao na masasaktan si Dr. Willie Ong. Pero patuloy pa rin nilang binabash at ginagalit, no? May mga taong ganong uri ng tao. Kaya ang mga nananakit sa atin, merong hindi sinadsadya, merong namang nananadya. Pero kapag hindi natin pinili ang ibigay ito sa Panginoon, manatili siya. Kasi hanggang ngayon sinisisi niya, kaya ako nagkasakit dahil dun sa mga bashers. Sinasabi niyang paulit-ulit na wala naman akong ginawang kasalanan sa inyo, bakit niyo ako ginaganito? Gusto ko lang, mahal na mahal ko ang Pilipino, ang gusto ko lang ay makatulong. Maganda kasi yung puso niya at hindi niya maunawaan bakit yung mga tao ay ganoon. Napilit siyang tinitira, dinidang, hinihila pababa. At hindi niya malimutan yon. Yun ang sabi niya, ang nagpahina na nagpahina. Di ba ang cancer ay lumalabas, nagiging active kapag humihina ang katawan ng tao. Pero kapag malakas ang katawan ng tao, hindi makakaporma ang cancer. So humina yung kanyang immune system at yung katawan niya humina. Bunga ng mga negatibong tumira sa kanya na hindi niya makalimutan. Kasi naiisip niya sa kanyang pagtulog, naiisip niya, kaya siya ay nagkaroon ng cancer. Yun po ang naidudulot ng maraming mga depression, na mga negative thoughts, negative na mga nakukuha natin, na kapag hindi po natin natutuhan ipagkatiwala sa Diyos, ibigay sa Kanya. Sabi nga, di ba, to kill, to steal, and to destroy si Satan. Yung sakit na yun, habang minimeditate, habang sinasabi, kinukwento natin yan, lalong lalalim yung inis, yung galit, at yung nararamdaman natin, magdudulot ito ng sakit sa atin. Kaya huwag nating piliin, manahan ang kapaitan, ang puot, ang galit. Piliin natin lagi, maniwala sa Diyos, magpapatawad ako dahil ito ang mas mainam para sa akin. Amen? So yun lang po, naalala ko, dahil sa bashers na kaya nagkasakit ng nagkaroon ng cancer si Dr. Willie Ong. So